Hi guys, good morning. So it's another day natin dito sa Barcelona. And supposed to be today talaga, free day lang talaga. Ang original na itinerary ko, wala akong gagawin today. Free day lang, gusto ko lang maglakad-lakad, i-appreciate yung structure, yung architecture ng Barcelona, like chill day lang talaga. But syempre, kung napanood nyo yung last natin na vlog, 'di ba, na parang nagkaroon talaga ng change of plan kasi na-cancel yung train ko. Hindi ako hindi ako abot on time para sa aking Sagrada Familia tour. Tapos hindi na daw pwede i-reschedule yung Sagrada Familia kasi always siya fully booked. Tapos trinay ko na maghanap ng ticket. Wala na talagang available na ticket for Sagrada Familia na yung makakapasok sa loob. Sold out siya in the next 1 week. As may isa pa akong pupuntahan dapat yung Park Gill. I'm not sure kung tama yung pronunciation ko, pero again, na-change din siya kasi dapat kahapon yon. Hindi na rin ako umabot dun sa ticket ko. So, ayun yung mga nangyayari natin dito sa Europe. And I also just want to share sa inyo na no matter how I want my trip to be perfect talaga, hindi talaga may iwasan yung mishaps, no? And it's a learning experience for you as well. Gusto ko sabihin na wag muna kayo mag-book in advance ng La Sagrada Familia, pero fully book kasi siya. Fully book, so kailangan nyo talaga siya mag-book in advance. But be ready for mga mishaps, mga train cancellations and all that. And aside from that, meron din akong isa pang, I don't wanna say na parang bad news siya, but hindi siya magandang news, okay? And I also just want to share sa inyo. Iniisip ko nga i-share ko pa ba to, pero sabi ko i-share ko na lang kasi it can be a lesson also for other people, and it can also inspire other people. So today, kakagising ko lang, syempre magkaiba kasi yung time zone ng Philippines saka Spain, no? So pagkagising ko, yan, gising ako, tapos cellphone ako, tapos bigla na lang tumawag yung mama ko. Tapos sabi ko, hala, ba't parang biglaan naman yung tawag ng mama ko? Hindi, tawag ako sa mama ko, sabi ko na, hello, kamusta? Tapos syempre hindi, nasa hostel ako, so pa yung boses ko parang mahina lang. Tapos sabi niya, nakuha ko na yung result ng check-up mo. Kasi by the way, before ako nag-Europe, nagpa-check up ako. Nag-executive check-up, like lahat pina-check up ko. Actually, buti na lang talaga nagpa-check up ako. Ayoko pa talaga sana magpa-check up kasi one day before my flight to Europe yun. Sabi ko, wag na, parang busy na ako sa pag-ano-ano. Tapos si mama ko talaga, very persistent siya na magpa-check up ka. Kasi kain ka ng kain kung ano-ano, ganyan. Tapos hindi ka nagpapa-general check-up masyado. So nagpa-executive check-up ako ng lahat talaga. And then, hindi ko kasi agad nakuha yung result during that day. So, nakuha ko yung result. Nandito na ako sa Europa. Tapos, ayun na, nakuha ko na yung result. Ang dami kong mga sakit. Pinakauna is uric acid. Although, alam niyo na naman to, di ba, dati pa, para nagka-gout talaga ako nung nasa Hanoi ako. Doon ko talaga na-experience yung gout ko. Kasi mataas yung uric acid ko talaga. Pero, matagal na kasi siyang hindi sumusumpong. So, parang feeling ko, healthy na siguro naman ako. So, abuso-abuso na naman ako sa pagkain. Like, kain-kain na naman ako ng mga yung mga liver, di ba, yung mga internal organs. Kapag nagba-barbecue, nagpunta kami sa Cebu, nag-family bonding kami, ang dami namin barbecue, mga isaw, mga liver, tapos nag-lechon-lechon pa kami sa car, alam mo yan. Tapos yung mga travels ko sa Japan, pag si street food ako, hindi lang isa yung bibiling ko, bibili ako ng sobrang dami, ganyan-ganyan, para marami ako yung maipakita sa vlog and all that. So yun nga, mataas na naman yung uric acid ko daw. Kaya nag-reseta sila ng gamot that I have to take for 30 days. Buti na lang talaga hindi sumusumpong ngayon, but knock on wood, walang wood. Dito muna. 'Di ba? Na hindi siya sumumpong. And then another one is mataas daw yung cholesterol ko. Hindi naman siya super taas, pero mas mataas siya kaysa doon sa standard ng cholesterol. Ito yung number 3, ito yung pinakamataas. Ang taas daw ng, wait lang, baka mali yung pag-pronounce ko. Glycerides. Wait lang guys. Baka mali yung pagka-pronounce ko. Sabi ng mama ko, ang taas daw ng triglyceride. So, wait lang. I-google nga natin kung ano yung triglyceride. Para din daw siyang cholesterol, pero i-google ko na lang. So, sabi dito, wait lang. So, high triglycerides may contribute to hardening of arteries or thickening of the artery walls, which increases the risk of stroke, heart attack, and heart disease. Grabe, ang taas pala nitong aking triglycerides, guys, na kapag sobrang tumaas pa nito, parang mababara niya yung mga arteries mo. So, pwede kang ma-stroke, pwede kang mag-heart attack,
and mag-heart diseases. Tapos nagulat ako kasi super taas, guys. As in super taas. Tapos sabi ko, oh my gosh. Parang all this time, feeling ko ang healthy ko kasi nag-walking ako. 20k steps a day. Goal natin yan. Pero I was missing the most important part, yung food intake. I was feeling ko, okay, mababawi naman ng exercise yan. Ang hilig ko maglakad, ganyan. Pero yung kain ko, pag nag-street food ako, mga internal organs, pag kumakain ako, sobrang fatty, fat, meat, and all that. Ang taas na pala nung mga ganong components ko sa katawan. And instead na nakikita ko siya as a negative na, oh my gosh, bakit ganun? Siyempre nung na-receive ko yung news kasi kakagising ko lang, tapos yung mama ko sabi ko, oh my gosh, ano ba yan? Tapos parang, siyempre kinabahan ako, sabi ko, mataas daw yung ganyan. Tapos nung nakaligo na ako, ganyan, tapos okay na, sabi ko, okay, buti na lang nagpa-check up ako. Buti na lang nalaman ko siya right away ngayon. Kasi imagine kung hindi ako nagpa-check up at nandito ako sa Europe, di ba nakita nyo yung Madrid natin? Nakita nyo kahapon, nagla-Bukiria market ako, ang dami ko na namang kinain. Kasi hindi ako aware, di ba, kain lang ako ng kain, go lang ng go. Hindi tayo aware na may ganun pala eh. Sabi ko, buti na lang talaga nagpa-check up ako. At buti na lang yung mama ko talaga, as talaga persistent siya, pinupush niya talaga ako, nagpa-check up ka. Tapos ako parang hesitant pa ako. Pagkabalik ko na lang sa Europe kasi parang busy na yung utak ko. Ganyan. Buti na lang pinupush talaga ako ng mama, magpa-check up ka. Kahit wala kang nararamdaman, magpa-check up ka lang. So executive check up ako. May ang dami pala, guys. And ito na nga, ang ating medicine. So may mga nireseta na gamot sa akin si doktora. As in, sabi ng mama ko, sabi daw ni doktora is i-force ko yung self ko na mag-diet. Hindi siya suggestion ha. Hindi siya suggestion, guys. Force. I need to force myself to diet. Sabi nga ng mama ko, yung parang hinabol pa daw siya ng doktora na, Mami, i-force mo talaga siya na mag-diet. Hindi na to biro. Yung sobrang taas na daw ng triglycerides ko, na kailangan ko na talaga daw i-force na mag-diet. Like, bawal na muna ako kumain ng mga oily, ng mga fatty food. As in, mag-stick muna tayo sa mga raw food, mga vegetables, fruits. Bawal din. Tapos, syempre, may yung uric acid ko, bawal din ako sa mani. Diyos ko, kahapon pa sa vlog, kita. May libre daw na mani. Check natin yung libre na peanut. Ayan, meron daw libre na peanut. So, kuha tayo. Kasi mahal yung binayaran natin dito, 'di ba? Nagbayad tayo ng 700, 800. Susulitin natin sa mani. Bawiin natin dito yung binayad natin. Charik. Nagpapak pa ako ng mani kahapon, guys. Nagpapak pa ako ng mani. High in fat din yung mani. Tapos ang hilig ko pa sa mga beef, mga pork, yung mga taba-taba. Ay nako, ang hilig ko pa sa mga ganun. Mga lamang loob. Ay, guys. Buti na lang talaga. I mean, tinitignan ko siya sa positive na side na buti na lang nalaman ko in advance. Kasi kung nalaman ko siya ng late na, mas mahirap, no? Buti ngayon kaya na okay, sige. Although mahirap talaga, kasi nahirapan talaga ako mag-diet. Like, lagi kong sinasabi na, okay, 2025 goal diet. 2024 ginoal ko rin mag-diet pero hindi ko nagagawa. But ngayon, hindi siya something na gusto ko lang mag-diet kasi I want to look good. It's actually something na required. As in required. I'm gonna share to you, sige. I'm gonna share to you may ano ha. Although nakakahiya, pero mas gusto ko na maging inspiration siya kesa sa mahiya ako. So, ang uric acid ko, ang normal, 214 to 458. I'm not sure kung ano yung unit of measure dito. Milligrams, ganun. Tapos nasa 671 ako, guys. 458 yung max, 671. Ang taas. Yung cholesterol ko, yung max, 3.50 to 5.72. 5.72. Nasa 6 ako. 6.27. So, lumagpas ako sa max ng cholesterol. Ito talaga, guys, triglyceride. Sobrang taas. Like, times 2 ako sa max. Ang normal, nasa 0.66 to 1.82. Nasa 4.03 ako, guys. 1.82. Imagine, wala pang 2, di ba? Pero ako nag-times 2 ako sa 2. 4.03. Kaya sabi daw ng doktora, sobrang taas nito. Hindi daw ito biro. Kaya sabi ko, oh my gosh. Parang alam mo, it's a harsh awakening para sa akin. Kasi parang feeling ko healthy naman ako. Like, lakad ako ng lakad. Tapos hindi ko alam, yung mga kinakain ko pala, hindi lang dapat exercise, guys.
kailangan mo rin talaga tingnan yung mga kinakain mo. At hindi ko siya masyadong naiisip kasi feeling ko healthy naman ako, wala naman ako nararamdaman. Pero imagine, ganun pala. So, may mga nareseta sa akin na gamot. Ito pa yung concern ko, nasa Europe ako, sabi ko, shucks, paano ko bibilhin itong mga gamot na to? Kasi siyempre iba yung mga brand sa Philippines, di ba? Tas yung sulat ng doktora hindi pa maintindihan, tas Espanyol pa yung mga tao dito. Sabi ko, shucks, paano kaya to? Tas nagpa-practice na ako ng paano ko siya sasabihin in Espanyol na high glycerides, mi glycerado, ano nga ba? Mi triglyceridos, alto, parang alto is high, parang gano'n. So sabi ko, paano ko kaya ito ano? Pero ang bait ni Lord. Ang bait ni Lord na unang pharmacy ko pa lang naglalakad ako, nagsisearch ako, sabi ko sa kaya pharmacy dito. Unang pharmacy ko pa lang, pagpasok ko sabi ko, shucks, paano kaya ito? Ina-explain ko na in English na ito, nagpa-check up ako. Tapos biglang, si ate kasi hindi siya mukhang Filipino. Filipino pala si ate girl. Mukha kasi hindi siya Filipino. Tapos sabi ko, ate, Filipino ka pala. Kasi hindi kami nahihirapan ako ma-explain. Tapos sabi ko, thank you ate. Parang, umano sa dibdib ko na, thank you ate. Alam mo yun. So, ito na yung mga reseta ko. Siyempre, iba yung parang brand name. Pero yung component, for example Febuxostat dito sa baba, sabi ni ate, ito naman yung parang hinahanap na sinabi ng doktora na Febuxostat. Okay daw yan, basta magkaiba lang yung pangalan dito, pero ayun yung component ng medicine. So I have to take this for 30 days. Yung cholesterol, sabi naman ng doktora daw, kahit pag uminom na ako nitong pang triglycerides, ay hindi pala ito, mabababa na rin naman daw yung cholesterol ko. So ito na lang yung binibigay niya. I have to take this for 90 days. So ito yung for cholesterol. It's hindi ko maintindihan. Basta pinakita ko na. Tapos buti nilang si mama nag-send siya sa akin ng picture ng parang medicine. So minsan kasi hindi rin nababasa yung Filipina, hindi niya rin mabasa yung sulat ng doktora. Tapos buti nilang nag-send si mama ng picture sa akin ng gamot, yung parang may pangalan na nababasa talaga. Tapos pinabasa ko, sabi niya, okay, meron kami niyan. Tapos ayun guys, I have to take it for 90 days. Pero ito 30 pa lang. 30 capsule that I have to take every day. 30 days lang naman ako dito. If ever, for example, mag-extend ako. Ay, hindi ako pwede mag-extend. Wala akong visa pala. But 30 days lang naman ako dito. Pagka uwi ko sa Philippines, doon na lang ako bibili ng remaining. Kasi baka mas okay kung yung brand talaga na nirecommend ni doktora. But at least meron na ako. I have to take this every day. And then, ito, nirecommend lang, may nirecommend si doktora sa akin para sa pain daw if umatake yung gout ko. Pero hindi pa naman siya umatake. Wait lang, ayoko naman din na umatake. Knock on wood. Pero hindi naman siya sumasakit, no? So if ever lang, nag-recommend siya ng gamot. Pero parang hindi mahanap ni ate Filipina dito. So ang nirecommend niya lang muna is, parang ibuprofen. Ayan. If ever daw, like, sumakit, I can take this naman. So, ayun lang. Alam mo, parang ang daming, sabi ko nga, gusto kong i-share yung totoong nangyayari sa travel ko and sa life ko na it's not a perfect Europe trip, no? It's not a perfect Europe trip. Ang daming train cancellations. Like, na-cancel yung La Sagrada Familia, Park Gale. And then also, this is another bad news for me. But, again, I want to inspire other people na baka, for example, na tatakot di kayo magpa-check up or what, walang masama guys, walang masama na, ay, ang daming kalapate. Walang masama na malaman nyo siya at the onset, no? Right from the start, malaman nyo na siya bago pa lumala. And ako, imbis na parang natatakot ako, mas nandun ako sa parang, buti na lang nalaman ko siya ngayon pa lang. Ngayon pa lang na makakapag-take ako ng medicine, ano ko yung pagda-diet ko, alam mo yun. Kaya, although gusto ko talaga mag-try ng maraming pagkain dito sa Europe, guys, I will still try, no? Hindi naman ako like 100% sobrang healthy. I will still try, pero minimal lang, no? Minimal lang, and I will really stick muna to my diet. Kasi, hindi na ito, hindi lang to para sa gusto ko lang, eh. It's for my health na. And sabi nga daw ni doktora na if I want to travel more, sundin ko yung sinasabi niya. I really need to force myself na mag-diet. Again, hindi siya suggestion, ha?
I need to force myself to diet kasi hindi na daw biro yung level of triglycerides ko sa katawan. So, iwas muna tayo sa mga fatty food, sa mga sugar. Ay, ang hilig ko pa sa matamis. Bumili pa ako ng chocolate kagabi sa grocery. Tsaka chicheria. Alam mo yun, buti nilang kakasimula pa lang ng Europe trip natin, first country pa lang, nalaman ko na yung ganito kasi kesa yung parang in-enjoy ko yung buong country lahat, kinain ko ng masasarap tas parang tigok. So, better. That's why I also encourage you guys to try natin ko. Sabay-sabay tayo. Sabay-sabay tayo. Itaas ang kamay. Sabay-sabay natin na gawing healthy ang ating 2025, no? Matagal ko nang sinasabi na sinimulan ko na naman. Buti na lang sinimulan ko na yung 20k steps, no? May 20k steps na nga ako noon. Paano kung hindi pa ako nag-exercise? No? Sinimulan na natin yung 20k steps, ituloy-tuloy na natin yun. Ang kulang na lang talaga natin is diet. Healthy diet. Sige, let's try and let's force talaga. Huwag natin i-try. Let's force. Tsaka, alam mo nung very timing nga, kasi nung nasa aeroplano ako, di ba matagal yung biyahe? May mga podcast kasi doon. Tapos nakikinig ako ng podcast about intermittent fasting, how healthy fasting is, na parang feeling natin ginugutom natin yung sarili natin. But actually, healthy magutom. Healthy pala yun, yung parang hindi mo masyadong finifeed yung katawan mo. Kasi yung fats mo, kapag yung wala ka na kasing pagkain, yung body mo, mafo-force na siya na kumuha ng energy from your fat. So, ganun pala yung mga nagpa-fasting. Kapag feeling mo gutom ka na, pero hindi ka mawawala ng energy, guys. Meron pang energy from your fat. At yun yung, dun kukuha ng energy yung katawan mo. So, sabi ko, oh my God, ang ganda nung parang nagdungtong na napakinig ko yun, na-check up ako. Tapos, Filipina yung nasa, pharmacy. Like, thank you, Lord. Thank you, Lord lang talaga na nalaman ko siya agad-agad. And this is also a harsh awakening na sa akin. No? Kasi masyado akong confident na, hindi lakad kaya ako ng lakad like healthy ako. Like feeling ko healthy ako. Nagfi-feeling lang ako na healthy ako, guys. Ang dami din pala, no? So, ayan, simulan na natin. Hindi muna ako mag-breakfast. So, ang goal ko, mag-intermittent fasting ako. Like, no breakfast muna. Nakakaya ko naman yung no breakfast. So, sa lunch, mag-try talaga tayo ng medyo healthy muna. Huwag muna tayo sa mga matataba, guys. And, wait nga, mag-research nga ako kung ano ba yung mga food, mga pagkain na bawal. So, for my gout, alam ko bawal yung mga mani eh. Yeah, for yung gout, bawal yung saan na ba yung gout? Ito. Pag may gout, bawal yung mga sugary drinks and sweets. Oh my gosh, mahilig pa naman ako sa matamis. High fructose, corn syrup, alcohol. Okay, hindi naman ako masyadong alcohol. Organ meats. Ayan, mahilig ako sa mga lamang loob. Game meats, certain seafood, including herring, scallops, mussels. Nagtahong ako kahapon. Ang sarap kasi ng paella. Tuna, bawal din. Hard red meats including beef, lamb, pork, bacon, turkey. Okay, tapos sa high triglycerides naman, bawal daw yung alcohol. Baked goods, oh my gosh, ito, baked goods. Mga pastries, mga croissant. Kita nyo, di ba? Parang everyday ako nagko-croissant pa naman dito. Kasi mahilig talaga ako sa tinapay. Parang feeling ko, guys, mas mahilig ako sa tinapay kaysa sa kanin. As in, like, kaya kong umubos ng isang ubi cheese pandesal na 10 pieces. Okay, so bawal muna tayo. Nandito pa naman tayo sa Europe, mga baked goods pa naman dito sa Europe. Mahilig talaga sila sa mga ganun. Siyempre, try pa rin natin pa konti-konti, pero wag yung malala. High calorie food, starchy food. Okay, ice cream, bawal din. Okay, red meat, saturated fat, margarine. Okay, yung mga margarine. Butter, bawal. Candy. Certain fruits. Ano kaya yung certain fruits na bawal? Maple syrup, sports drink. Okay, mga Gatorade, bawal din. Gosh. Hindi pala yung sports drink. Sorry. Hanggang doon lang pala sa may candy. Okay. Let's continue na sa ating trip dito sa Barcelona. So again nga, hindi tayo makakapag Sagrada Familia kasi wala nang ticket. Chinek ko yung next na available ticket is January 7 or January 8 pa. Wala na. Ngayon kasi is 3, no? Basta after 5 days, ganun. After 1 week pa yung available. As in, 0 talaga. Pero pupunta pa rin ako sa Sagrada Familia ngayon. I'm not sure kung merong bilihan ng ticket mismo doon. So, i-try pa rin natin. Pero for sure, mahaba yung pila doon. And then, if ever months, magpapicture pa rin tayo sa may labas, no?
if hindi natin mapuntahan yung loob, kasi sobrang ganda daw talaga ng loob. Like, isa siya sa pinaka magandang structure. Pero, di ba, it is beyond our control naman na ma-cancel yung trains, di ba? Hindi naman natin ginusto yun, pero na-cancel. Yung pagda-diet, it is within our control. Ayun yung kaya kong makontrol, yung pagda-diet. Pero yung mga train cancellations, hindi naman. Pero sige, lakad pa rin tayo. Sige, ang itinerary natin for today, Sagrada Familia and then Park Gale. So, yun pa rin naman. Yung dapat kahapon ko to nagawa, pero there was a change in plan. So, imbis na no itinerary, chill day, let's go walking day. Ayan, walking tour tayo para mag-exercise. Exercise ulit. Let's go. Morning Barcelona. Sobrang ganda lang maglakad-lakad dito sa Barcelona, guys. Tignan niyo yung structure, no? Ang ganda lang maglakad-lakad. Ang lamig pa today. Ayan, oh. Parang uupo-upo ka lang sa mga ganyan. Aesthetic ka na dyan, no? Tapos yung background mo ganyan. Guys, ang ganda ng Europa. Ang ganda ng Barcelona, no? Manifesting na next year kayo naman yung nandito, no? Go. I-push nyo na to. Push nyo na yung inyong Europe trip, guys. Tsaka mas masaya talaga yung malamig ganito, no? Kasi nakakadagdag kasi sa aestheticness yung nakaganto kang outfit. Tapos parang, it's so cold. Ayan, may mga prutas dito, guys. Dapat sa mga ganyan tayo kakain. Ayan, makakamura pa tayo. 180 lang yung granado. May mga kamote. Saging. Pero ang mahal ng saging, ha? Ayun. Pero yung isang saging, almost to the 120 pesos yung isa. Ang mahal, no? Alam mo, doon sa Madrid may nakita ko na parang ganyan din. Yung parang, ano lang, tindahan lang. Yung ubas $2 at 2 euros, pero ang dami na. Tapos yung saging parang yung 2 euros, isang ano na rin. Or per kilo yata yun, no? Per kilo, guys. Akala ko per piece. Per kilo, sorry. Ayan pala. Per kilo pala, guys. Ayan, may per K pala. Nagulat ako, parang akala ko, sabi ko, 120 pesos yung isang perasong saging. Per kilo pala, guys. Okay, not bad na rin, no? Pwede kayo magganyan-ganyan lang dito sa ano. Pag nag-euro kayo, bibili kayo ng mga ganyang frutas, no? O 2 euros, 120 pesos, isang ano na ng saging yun, isang sipi, ano ba yung Tagalog ng sipi? Basta isang ganon, isang portion. Diba yung mga karne, ay bawal yan, bawal yung mga karne-karne. Pero sinasabi ko lang, guys, may mga karne-karne sila dito sa, ang sarap din maglakad-lakad dito, guys. Parang, di ba merong the American dream, meron bang the European dream, no? Ayan, no? It's the simple things that matter. Yung mga ganyang simpleng ano lang, gaganyan ka, di ba? Parang kahit saan ka talaga maglakad. Don't get me wrong, di ba yung mga tourist spots magaganda talaga yung pinuntahan natin sa Madrid, na yung mga architecture and all that. But actually yung walking around the city, that's actually the best thing that you can do, no? Just walking around the city ng Europe. Ang saya. Ganda, no? Ang ganda. Guys, meron din sila mga supermarket, pa rin pangalan, Supermercat. Diba? Saan ka pupunta? Sa Supermercat. Supermercat. Ang ganda talaga. Ang saya maglakad, guys, I swear. Yun yung pinaka magandang pinaka nai-enjoy ko, yung maglakad. Tapos ang ganda ng mga nakikita mo. Guys, ang mura lang dito, 1.55 per kilo. So mga 90, no? Wala pang 100 pesos yan. Yung kilo ng orange. Ayan yung mga dapat na kinakain natin. Manzanas. Ayan, no? 2 point. Ayan, perfect. Ganyan yung kakainin natin today, guys, ha? For the healthy tayo. Kiwi. Today lang. Dapat igawin mo siyang lifestyle. Hindi lang today, guys. Yun yung kakainin natin as a lifestyle vlogger. Yun yung kakainin natin most of the time, no? Dapat dun tayo sa mga healthy options.
Ang mura lang pala. Diba lagi ko siyang na-overlook kasi ang pinafocus ko na kainin yung mga paella, mga syempre kung kayo guys, kain din naman kayo dun sa mga paella, ganun. Pero after nyo na makain nun, dun na tayo sa mga ano na, grocery or mga ganyan-ganyan. Ha, abot ba ako? Pwede tumakbo ako? Abot ako, yes. Alam mo, every street talaga guys. No? Ano yun? May tower pa dun. Yan, ano yan? Every street walang pinalagpas. Tas, kagabi guys, meron akong nakilalang mga travelers. Uy, may cute ako na nakilala kagabi pero hindi ko na blinag kasi sobrang pagod na ako. Taga Brazil guys. Yan ko, meron ako. London, Brazil. Tapos super tangkat. Tapos super bait ni kuya. Funny siya na Brazilian. Tapos mahilig siya mag-joke. Tapos smiley face. Tapos sabi niya na, tara, ipa-follow kita sa YouTube, ganyan. Sabi ko, wag na kasi di mo maintindihan. Tapos sinubscribe niya ako sa YouTube. Tapos finalo niya ako sa Instagram. Super bait ni kuya. Sabi niya, it's okay kasi parang pandagdag subscriber mo din yan. Tapos may nakilala din na. Tapos super honest niya. Sabi niya, Brazil is not the safest daw talaga. Na parang, syempre he loves his country. Sabi niya, gusto ko yung country ko. It's a beautiful country. Pero for solo travelers, sabi niya, parang it's not the safest. Kasi ang mga Brazilian daw, mga ano sila eh, parang mga Pilipino din yung parang hospitable, parang hey, ganyan, parang mababait, parang smile. Pero at the back of their mind, hindi naman lahat pero some of them daw would try to take advantage of you, like they will scam you, they will charge higher kasi you're a tourist, ganun. So, sabi niya, hindi niya masyadong i-recommend for solo travelers unless daw mag-hire ka ng parang guide. Meron kang local guide na para makaiwas ka sa mga scams and all that. Pero he's so super nice. Like, very honest lang siya. Sabi niya baka kung anong mangyari sa'yo sa Brazil, ganun. Pero ayun, pero he loves his country. Pero he was, na-appreciate ko yun. Kasi parang mahal niya yung bansa niya. Pero honest siya na it's not the safest, no? And then meron din ako nakilala taga Morocco, si kuya. Nag-subscribe din siya sa channel ko, tsaka pinalo niya rin ako sa Instagram. Sabi niya magpunta daw ako sa Morocco. Sabi ko, sa isip ko, shucks, wala akong alam sa Morocco. Wala akong alam sa Morocco. Sabi niya, if mag-Morocco daw ako, i-message ko siya, ito-tour niya daw ako. Super bait ng mga nakilala ko sa hostel, guys. Pero super pagod na talaga kasi ako kagabi. Sabi ko, hindi na ako mag-vlog kasi parang gusto ko na lang i-enjoy yung moment namin, tawanan namin. But ayun lang. Ano ba yung point ng gusto kong sabihin? Ba't ko sila naisip? Para may point ako gustong sabihin kanina. Tapos na-distract ako kasi ang daldal ko. Kung ano nang sinabi ko, na-distract na ako sa main point na gusto kong sabihin. Nakalimutan ko yung point ko. But ayun na lang, na-share ko na lang na may mga nakilala ako guys sa hostel and they're nice. Hindi ba makita sila? Wag na. Ganito rin naman sila guys, small tindahan, na mga sari-sari lang. May mga ref magnet ako nakikita, no? Zontes. Tapos ayun, bigla ko lang naalala yung taga Brazil pa. Sabi niya nga na aware naman daw siya na maraming nagpipickpocket dito sa Barcelona. Pero sabi niya na from where he lives, like in Brazil, parang sabi niya na di ko kasi magaling kasi siya mag-English. Di ba taga Brazil siya pero magaling siya mag-English. Sabi niya, I don't know what isn't safe anymore. Basta parang mali yung pagkakasabi ko pero parang sabi niya na nasanay na siya sa lugar nila. So parang dito sanay na rin siya. Pero nakikita ko iniiwan-iwan nila yung cellphone nila sa hostel. Tapos sabi ko, kuya, masyado kayo nagtutrust naman. Kasi di ba sa hostel kami, naka-table kami. Minsan iniiwan nila yung cellphone sa table. Tapos parang mag-iinit sila ng tubig or magsi-CR sila. Tapos ako sabi ko, iniiwan nyo talaga yung phone nyo dito. Parang ako, yung trust issues ko, ganun. Masyadong hindi ko kaya mag-iwan. Yun guys, may nadaan na naman tayo na tindahan ng pastry. Ang sarap sana, no? Oh, di ba? Okay, amoy muna tayo. Wow, sarap. Ganun muna tayo for now, no? In the next few months. Wait lang, parang nabitin ako sa amoy. Ang bango eh. Thank you. Kulang na lang ng pangtulak. Guys, may nakita pa akong gym. Yun yung kailangan nating ibalik. Balik Alindog, no?
Ano guys, may gym. Gym ko. Ay, hi! Hi! May nag-hi pa dun sa gym, no? Sabi ko sa inyo, yung mga Espanyol, mahilig sila sa camera. Camera lang yung kulang, pero pag tinapat mo sa kanila, we're ready. Pero madami yung cute, no? Parang kahit mga normal na tao lang sa kanila, pogi na. So tayo, hindi tayo normal? Hindi tayo papasa dun sa standard. Di ba? Yung hindi normal, tayo. Tapos yung normal, gwapo. Tapos yung mga artista pa nila, sobrang gwapo na siguro. Or baka iba yung definition nila ng gwapo. Baka ito pala yung gwapo sa baka ito pala yung gwapo sa kanila, guys. Yung nasa harap nyo. Ang saya ko naman masyado. Ayun guys, so lakad-lakad lang tayo dito. Ang saya lang kasi talaga na. Tapos yung weather. Woo! Ah! Sagrada. Ito na siya guys, Sagrada Familia na. Wait lang, natatakpan lang ng puno. Oh my gosh! Oh my god! Ang ganda niya guys! Oh my god! Wait lang. Ang ganda niya, nabibigyan pa ng justice ng camera ko. Ang ganda niya sa personal, grabe. Oh my gosh. Guys, we made it to Sagrada Familia. Ang ganda niya. Ay, nakaganon ako. Tapos naganon ko yung cellphone ko. Ay, yung camera ko, wala na. Pero ang ganda niya, be. Ang ganda. Guys, kung tumigil ako sa pag-vlog at naniwala lang ako sa mga tao na parang nagsasabi na wala namang sense yung ginagawa ko, hindi siguro ako makakapunta dito, guys. Oh my god, guys. Sagrada Familia. Grabe, nakikita-kita ko lang to dati sa yung palabas nila Catherine. Nakikita-kita ko lang sa social media. Wala, nakikita ko na siya. Biglang na-speechless ako. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko kasi ang ganda niya. Grabe yung details. Sobrang intricate ng details, guys. Oh my God. Thank you, Lord. Thank you, guys. This is also to inspire you guys na kapag may gusto kayong gawin, just keep going. Kung wala naman kayong inaapakan na tao, other people will doubt you, other people will try to pull you down. But if meron kayong goals, just focus, and then one day, kayo naman yung makakapunta dito, guys. Ba't parang naiiyak? Bawal umiyak. Ayaw ko, wait. Ba't naiyak ako? Daming tao. Wait lang, maraming tao. Dito na sa gilid para low-key lang yan. Sayang. So, magtago lang tayo sa gilid. Naiyak talaga ako. Sayo tayo para hindi ma-divert yung iniisip ko. Papa Americano. Ha? Ha? Ang Papa Americano, ano ba yun? Espanyol? Papa Americano. Sagrada Familia. Ang ganda. So guys, ito na ngayong Sagrada Familia, no? So itong Sagrada Familia, hindi pa rin siya tapos, no? Under construction pa rin siya. Pero na-construction noong 1872 daw. So, mga 170 plus years, 172 years na siya. Tapos under construction pa rin siya. Pero may bali-balita na malapit na daw matapos ito. Although may mga nakikita pa ako doon na ayun na, may mga tinatayo pa doon, di ba? Ayan. Pero sabi nila around mga 2026 daw, malapit na daw matapos itong Sagrada Familia. And then syempre this was a masterpiece ni Antoni Gaudi, no? Lagi yung sinasabi si Gaudi kasi nga ang Barcelona tinatawag din siyang Gaudi City, no? Dami niya kasi mga ginawa dito na very iconic. And then itong Sagrada Familia, naging ano siya, UNESCO World Heritage siya. Guys, parang ito yung main gate, no? Kung makikita nyo, grabe yung details, no?
yung pag ika-carve nila. Ang naalala ko sa kanya yung sa Pattaya, di ba? Meron ding temple sa Pattaya na medyo ganun yung style, yung kini-curve nila ng paganyan. Medyo ganyan din siya. But this one bato. Yung sa Pattaya kasi parang mga kahoy-kahoy yun, no? Kahoy-kahoy na kinarve. Ito naman medyo bato-bato. Ayan, no? Ito yung pinaka-gate niya. Tapos feeling ko ito mga ano na lang to, mga extension na ginawa nila. And then this side parang meron pa silang binabalak na gawing extension dito. Ayan. Merong pila dito guys, ayan no, para makapasok. But unfortunately, meron dapat tayong binook na tour no, via Klook na merong tour guide. Tapos pag tour guide kasi mas alam nila, feeling ko parang mas mas mabilis kayo makaka-access. Kasi tingnan mo ang haba ng pila. Dito sa labas yung pila, tapos siyempre may pila pa yun dun hanggang dun sa loob. But again, more reason for us to go back to Spain and visit Spain. Kasi guys, 6 days lang ako dito, no? 1 week lang ako dito sa Spain. Hindi siya, I think napuntahan ko yung highlights like Madrid, yung highlight ng Madrid. Pero marami kasi mga day tour na, for example, from Madrid, magkakaroon ka lang ng day tour, tapos mas magaganda daw yung mga parang city or bayan doon. Dito rin sa mga Barcelona, meron pa sila mga beach. Hindi pa nga ako nakakapunta sa mga beach areas, di ba? Kasi hindi mo makukuha lahat. But I think nagkaroon ako ng overview na okay, this is Barcelona. Ang ganda niya. Ang ganda ng Barcelona. Ang ganda rin ng Madrid. It is something na babalikan mo talaga. Iniisip ko nga ano ba yung mas na-enjoy ko, Barcelona or Madrid? I think when it comes to architecture, Barcelona is better. When it comes to architecture kasi ang daming tourist, ayan ang Sagrada Familia, and yung mga makikita mo lang sa daan, yung mga restaurant na alfresco and all that, all the way ganun din naman sa Madrid. But I'm kind of thinking parang mas na-enjoy ko yung Madrid kasi it was a little hindi sobrang matao sa mga touristy, pero medyo on the quieter side ng konti. Mas nararamdaman mo yung Europe pag naglalakad ka. Wait lang, naguguluhan ako. Both sila maganda. Mas maganda ang Barcelona, I think. Or siguro kasi sa Madrid, first, ayun yung pinakauna kong labas sa Europa. Yun yung pinakaunang nakita ko na parang, yung excitement ko na dun, parang, ang ganda, ang saya. So, pares ko silang nagustuhan. Kung babalikan, pares ko silang babalikan. Oo. And then next time, kapag more time tayo dito, makapag-explore tayo ng mga day trips, no? Makapasok tayo sa Sagrada Familia. Ngayon, parang, we just scratch the surface pero hindi pa natin nakita yung loob. Next time, sabay-sabay natin i-explore yan. So yun guys, dito kasi parang may buy tickets na area. So akala ko parang pwede lang akong bumili ng ticket, ng walk-in. But unfortunately, yung tickets for the day is already sold out na nga. And then I also checked online, wala. Sold out na siya in the next 5 days. So, I really suggest na mag-book kayo online. I book, di ba, online. Tour pa nga yung binunk ko. Mas mahal pa yun kasi may tour guide. Pero wala, hindi tayo nakaabot kahapon. And things happen for a reason naman. May mga reason kung bakit nangyayari. Maybe hindi pa tamang oras para mapasok natin yung loob ng Sagrada Familia. But next time, no? Papasokin natin yan. But ngayon, actually, na-enjoy just by looking yung facade, yung outside, just by looking from the outside, na-enjoy ko na siya. Masaya na ako guys, like bucket list check ko na yan. Tapos may mga namita ko na Filipino pala guys, si ate, kasama niya yung family niya, nanonood daw siya ng vlog, pero ayaw niya sumama sa video. Tapos nakisuyo ako, ng picture, pinicturean niya ako, magaling mag-picture si ate. Sabi ko nga kasi nagpa-picture din sila, sabi ko, hindi ako magaling, na-pressure ako. Tinuruan niya pa ako ng mga angulo. Hindi talaga ako magaling mag-picture guys. Ayan, meron na tayong mga nakuhang photos. Ayan, Sagrada Familia. Ayan, may mga tao lang but I'm okay with that na. Picture na tayo. May picture na ako. Question ko, when is the best time to visit ng Sagrada Familia? Kasi daming tao lagi, no? Sabi nila nag-o-open doon to ng 9 AM. Tapos, mas okay doon na as early as 9 AM pumasok na kayo para hindi kasi ganito kadami kapag kakabukas pa lang. So yeah, if you are planning to visit the inside yung ng Sagrada Familia, mga kaka-start pa lang 9 AM or sabihin mo 8:30 pila na kayo dito para books kayo yung nasa una. Grabe ka intricate nung
nung details ng Sagrada Familia, no, na parang ang tagal niya bago matapos. Imagine 100 plus years. So si Gaudi, I think si Gaudi, syempre patay na siya, di ba? Kasi 100 plus years na eh. So tinutuloy na lang siguro ng ibang tao yung kanyang dinesign, no? Grabe naman yung dinesign niya na umabot ng ganong katagal para matapos. Grabe, genius. Genius. Guys, time to say see you next time muna. Ang lakas ng hangin guys, hindi siya sobrang malamig kasi 11 degrees lang. Pero ang lakas ng hangin, so ang nagiging sobrang malamig siya dahil sa hangin. Guys, thank you Sagrada Familia. I'll see you next time, and next time papasok na kami dyan. hindi pa, it's not the right time for us, no? Hindi pa tayo nakapasok this time, but babalikan natin yan. I'll see you next time. At sakto, pagkabalik natin, baka ano na siya, yung finish na siya, no? Kasi mayroong haka-haka, hindi pa to sure, oh. Pero may haka-haka na by 2026. Posibleng matapos na daw yung Sagrada Familia. So our next itinerary for today is Park Gale. Hala, paano kaya? Wala rin akong ticket doon, but try lang natin kung makakapasok tayo. Chinek ko yung paano makapunta doon sa Google. So kapag nagano ko, train, 33 minutes, yan. 33 minutes train, pero pag nag-walk ako, 37 minutes. Guys, if I am you, mag-ano na lang kayo ha, mag-train na lang kayo. It's just my personal choice kasi wala naman akong gagawin today. Free day lang naman ako. Mas gusto ko talaga mag-walk, okay? 37 minutes, pero i-walk ko na lang ito kasi na-enjoy ko naman yung mga nakikita ko. Tsaka parang it's also my way of exploring the place na pag winawalk ko siya, dami ko nakikita. So parang productive ako. Walking slash commuting slash exploring. Ayun, mas maganda siya dito. Mas bago yung kulay dito. So guys, I'll update you na lang pag nakapunta na tayo sa Park Gale, or if ever may mga interesting akong madaanan along the way. Siyempre, sasama ko kayo. So guys, lakad-lakad lang tayo to. Ay, ang ganda doon na, parang may lake pala doon. Or pond. Yan. Ang saya lang kasi maglakad-lakad guys kasi ang lamig ng weather. And then ang ganda ng mga nakikita mo. 'Di ba? Itong mga bagay na to hindi ko naman to nararanasan sa Pilipinas eh. Gusto ko maglakad sa Pilipinas pero pawis na pawis ako. Dito ka lang maglalakad na hindi ka pinagpapawisan. So ini-enjoy ko yung mga ganitong moment. Saka para sa health, 'di ba? Ito pa yung in denial talaga ako. Actually, mabalik tayo doon sa level of cholesterol na meron ako. Actually, in denial, a little in denial talaga ako. Kasi for example, may mga times naman na nagpa-BP ako. Tapos ang taas talaga lagi ng blood pressure ko. Tapos lagi kong sinasabi, sira lang siguro yan, or baka may mali lang. Parang lagi ako nag-aano ng reason na hindi imposible namang mataas yung blood pressure ko. Imposible namang ma-cholesterol ako kasi hindi naman ako like super mataba. Alam mo yun, hindi, mataba ako pero hindi naman super mataba. I mean, okay lang, di ba? Tapos mahilig ako maglakad-lakad. Imagine guys, hindi porket parang feeling natin okay tayo is okay talaga tayo. It's really important na we consult a professional, no? Pa-check up tayo kasi mas nakakaalam sila. And then ako, mahilig talaga ako magsabi ng YOLO, di ba? You only live once, so go for it. Pero kapag health mo na pala yung nakasalalay, if your health is at stake, parang doon ka matatauhan eh, no? Doon ka magigising na, shucks, iba na to, no? Tsaka pag nanggaling kasi sa doktor mismo, na parang hindi na siya, it's serious na. Hindi siya yung parang, hindi na to joke, di ba? You need to force yourself to diet. Parang doon ka na lang matatauhan na, oh my gosh, oo nga no, maybe I've been living unhealthy talaga. Especially with my food choices, di ba? Pag nagta-travel kasi ako, kasi kapag pwede namang isa lang yung kainin, pero minsan talaga kumakain ako ng mas madami kasi mas gusto ko maraming maipakita sa inyo na ito yung klase ng food, alam mo yun. But hindi pala pwedeng ganun guys. Hindi pwedeng lahat ng pagkain titikman natin. Cheers to a healthier 2025. Oy, sabay-sabay tayo ha. I-goal natin yan. Dapat by the end of this year meron tayong mga abs. Hindi naman kailangan ng abs guys, pero yung healthy kasi, iba kasi yung feeling kapag healthier ka. Ako, nung bata-bata ako, mahilig kasi ako mag-workout, ganun, mag-gym.
I really feel healthier. Tapos pag naglalakad ako, like, okay ako. Ngayon, mahilig pa rin ako maglakad, pero parang mas mabigat. Mas mabigat yung feeling, tapos mas mabilis ako hingalin. Yun na pala yun. Pansin nyo, di ba, mabilis ako hingalin? Yun na pala, it's a sign. It's a sign na I was living an unhealthy lifestyle na pala. Ayan, oh. Sarap na maglakad. Wait lang. Kikita mo yung mga residential, ayan, apartments. Charan. Ganda lang vibe, no? Ma-vibe. Tapos dyan lang sila nagpa-park sa kalsada. Dyan yung parking nila, no? Nahulog na yung mga dahon kasi winter na. Ayun na. Alimentacion, grocery. Gusto mo bumili tayo ng prutas? Tara. Yun guys, buti na lang madami silang mga ganito, no? Yung mga nasa labas lang na mga prutas. Pwede kayong bumili pa isa-isa lang. Kasi per kilo kasi sila eh. Pwede bang isa lang? No? Hindi ako sure kung pwedeng isa lang. I buy just one piece, for example, one piece orange. Una piesa. Okay? Okay. Pwede daw guys, one piece. Tama kaya yung piece ko, piesa. Bili tayo ng orange. Pwede bang bumili ng isang saging lang din? One banana. Ano bang pwede natin makain? Grapes. Pwede bang mag-grapes? Dito lang tayo. Manzana? Do you have manzana? Manzana is manzanas. Apple. Yan guys. Kinikilo ni kuya guys. Di ba kasi per kilo dito? Kikilo niya kahit isa lang. Oh yeah, that's it. 2.14? Okay. Yun guys, bumili lang ako sa grocery, no? So, manzanas, banana, ano yung saging? Sure, di ko alam yung mas mali ng saging. Saka yung orange. Alam ko yung orange, nakalimutan ko lang. Yung orange. So, 2 euro and 14 cents. Magkano yun? 120, 150 ganon. Not bad. Tapos bumili ako ng water kasi hindi ko nadala yung may ganito ako, di ko lang nadala. 1 euro or 60 pesos. Kasi kailangan ko mag-take ng medicine, di ba? So kailangan ko munang mag-kain. Ugasan ko lang ng slide. Maghahanap lang ako ng park kung saan tayo kakain. Tapos magti-take ako ng medicine. Or doon na tayo sa Park Gill. Total park din naman yan. Tapos baka bawal kasi doon. Ay, ang saya din pala, no? Ang saya lang ng ganitong living alone in Spain. Tapos kain-kain ka lang ng mga ganitong prutas. O, diba? Masaya din. Lakas ng hangin, guys. Ito yung pinakaayaw ko sa winter, yung malakas na hangin. Kasi pinapalamig niya ng times 2. Pinapalamig niya ng times 2 yung kapaligiran. Pwede kaya akong umupo dyan. May mga upuan dyan. O, sa parke na tayo. Sa park tayo. Maghanap tayo ng park. And guys, may mga upuan dito. So, pwede siguro tayong umupo-upo lang sa mga tingnan. Kaya no, maraming seats lang dito. Pwede na ba tayong umupo dyan? Ay, yun, may bakal. Perfect. So, kasi bumili ako ng saging. Akala ko yung saging na ito, yung parang saging sa atin na, di ba merong saging na green, pero pag kinain mo yung malambot, matigas. Hilaw. Hilaw pa pala siya na saging, hindi ko nga siya mabalatan. O, tignan mo. Ang hirap niyang mabalatan kasi sobrang tigas pag, yung lasang hilaw, ito yung saging na kailangan pang lutuin. It's a prank. Ang pait. Okay, mag-orange na lang muna tayo. And guys, kainin natin yung orange. Let's go. Cheers. Ang asim. Tumitingin yung lalaki. Okay guys, we're done eating. Pero nabusog na ako dun sa orange pa lang kasi malaki yung orange. So later na lang yung mansanas pag medyo nagutom ako dun sa park. Take muna tayo ng medicine. Ito yung para sa uric acid. Yung
Febusostat. Ayan. Ito yung name ng brand, Adenoric, pero yan, Febusostat. Kasi yung para sa isa yung pangarang cholesterol, mamayang gabi pa daw yun, 6 p.m. pa daw. Every 6 p.m. once a day. Ito naman everyday din to. Okay, let's continue to walk. So guys, papansin ko lang, malapit na ako sa Park Gill, pero medyo papataas na yung area na to, no? Ilang minutes pa ba? 10 minutes pa pala. 10 minutes pa siyang papataas. Medyo pabundok pala itong Park Gill, guys, no? So if, for example, medyo nahihirapan kayo maglakad, wag nyo nang itry. Kasi baka mahirapan kayo kasi paakyat ito. Mag-ano na lang kayo, mag-train, no? Meron naman mga train. Bida-bida lang talaga ako. Guys, nakarating na tayo dito malapit sa may park. Guel pala siya. Akala ko Gill kasi G-U-E-L-L. Gill. Park Guel pala. Guel. So nag-book, diba nag-book na ako ng ticket ko dito sa Klook. But again, wala nga nagka-problema sa train. So hindi ako nakapunta. I will still try. Although alam ko, mga 99% sure ako na hindi natatanggapin yung ticket ko. Kasi may time eh. Kapag may mga time kasi yung ticket like Sagrada Familia, Park Güell, kung hindi ka maka-attend sa time na yun, most probably maka-cancel kasi lagi siyang fully booked. Tapos nag-check ako ng bagong ticket, sana bibili ako. Fully booked din talaga siya in the next few days. Sa January 6 pa yung, so ilang days pa yun. Wala na ako dito sa Barcelona. So if hindi naman tayo makapasok, merong area dito na for free lang. So explore na lang natin. Nakapasok ako, guys. So hindi ako nakapunta sa mismong time, 'di ba, na parang dapat nandito ako. Pero yung QR code sa Klook, in-scan lang, like kinakabahan lang ako, like confident ka lang. Tapos pinascan ko, guys, nakapasok ako. Ha? Tapos may mga tao dyan, ayun, kawawa yung mga ibang tao, hindi sila makapasok. Tapos sabi nila na paano makabili ng ticket. Parang wala nga silang binibenta. So walang area dito, no? So kailangan mag-book sa Klook. Or mag-book sa Klook, mag-book online. Pero mas maganda sa Klook, guys, para magamit niyo yung aking Klook discount code, Marvin sa Maka Klook. So yun, guys, nakapasok tayo sa park. Hindi ko in-expect. There's a rainbow always after the rain. There's a silver lining in every day. Charing. Ayun na, guys. Nakapasok tayo sa Park Güell. Guys, ang cute lang doon. Merong parang nag-gitara, naghaharana siya. Ayan. So park siya na parang pwede mong ma-overlook yung Barcelona. Pero I think akit pa tayo ng mas mataas para mas kita natin. Although dito medyo may kita ka ng konti. Yan. So itong park na to, so Park Güell, no, isa rin tong masterpiece ni ni Kuya Anthony Gaudi. So ang dami niya talagang nagawa, no, dito sa Barcelona. Pero ngayon daw kasi parang na-privatize na to. So private park na siya, kaya kita nyo may bayad na, kailangan nyo na mag-book. Hindi na siya yung parang park na bastang libre ka na lang makakapasok. Mas marami daw mga interesting architecture na ginawa dito si Sir Gaudi. So i-check natin yung kanyang mga masterpieces dito. Medyo maraming tao, in fairness. Marami rin namamasyal. Ay, bakit pala to? Ayun, no? Sige, dun muna tayo para mapagod na tayo. Tapos mamaya na tayo mag-chill, no? Yan, unahin ko na yung nakakapagod. Yung paakyat na unahin ko. Para mamaya pagkababa, mas ano na lang, kaya-kaya na lang. Tapos kainin natin yung manzana. Pag madami, manzanas. So yun, guys, from here overlooking, nakikita mo yung Barcelona. Cute. Ano, guys, Barcelona. Kaso ano eh, maaraw. Kita ba? Barcelona. So guys, medyo malawak siya na park, no? Merong area doon. Or gusto mo dito muna tayo? Kasi meron din kasing area doon na paakyat sa bundok. Ayun. Sige, dito muna tayo. So malaki siyang park na if you want to walk around, especially in this kind of weather, no? Sarap maglakad-lakad, tas you're surrounded with nature. Sarap siya pang date-date. Ayan, no? Gusto mo may ka-holding hands. Tayo yung ka-holding hands natin. Mga gamot. Charik. Mga gamot, mansanas, tsaka ano, tubig. Magpa-healthy daw muna tayo, tsaka na tayo magjowa, okay?
So ano siya, no? Parang yung mga raw na mga bato-bato lang. Tapos parang pinagdikit-dikit lang nila, ganun, no? Para makabuild ng ganyan structure. Tapos dito, parang mayroong park. Yan. Baka doon mayroong mas magandang viewing spot, no, para makita natin yung Barcelona. Sige, lakad-lakad lang tayo dito. Guys, yun yung itsura niya. Parang makalumang ano. Parang feeling ko ang vibe na binibigay niya sa akin. Parang, for example, dito yung mga maharlika. Yung mga maharlikang tao. Tapos, dito may mga naglalaban-laban, no? Tapos parang entertainment nila. Parang ganun yung naisip ko. Pero hindi kasi park to eh, no? Pero parang ganun kasi, no? Yan, dito ka. Ikaw yung king, for example. Tapos gusto mo nag-aaway yung mga ano mo doon. Tapos nai-entertain ka. Or pwede rin yung sa Ghost Fighter, no? Yung, ang susunod na koponan na maglalaban, Eugene versus Taguro. Parang ganun, no? Ay, alam niyo ba yung Ghost Fighter? Or masyado na akong matanda para sa para ikwento yung mga ganun. Baka hindi niyo na alam yun, guys. Sorry na. So yun, guys, ito na yung Barcelona. Ay, ayun na yung Sagrada Familia, oh. Sagrada Familia. So yun yung nilakad natin. Ang layo, di ba? Parang isang oras ako naglakad. Ito yung Sagrada Familia. Mukha lang siya malapit kasi maliliit, guys. Pero yun yung nilakad natin. Papunta dito sa Park Güell. Selfie muna tayo. Barcelona. Nahiya ako magtagal, guys, kasi para may mga tao sa harap ko na parang hindi ka pa matatapos, kami na kakastart ko nga lang. Kasi ayoko kasi napipressure ako. Gusto ko I'm taking my time. Dito na lang tayo sa hindi masyadong sikat na angle. Maybe here. Kita pa rin ba, guys? Hindi masyado. Sagrada Familia. Ano ba yan? Ito. Sagrada Familia. Eh muna. Yes, kung makikita nyo yung mga upuan, parang naka-mosaic siya, no? Mosaic. Ayun, no? Tingnan natin yung ano. Parang pinagdugtong ano na mga bato, no? Mga tipak-tipak na tiles, tas ginanon. Art, abstract. Kasi may mga ganon-ganon pa sila dyan. And of course, the city of Barcelona. Okay, guys, walang tao dito. Ako muna. 360 view tayo, tapos kanta tayo ng in a 1, 2, where are you? Chicken na ha. Lagi kasi namin kinakanta ng pamangking ko yun. Yung pamangking kong makulit. Lagi namin kinakanta yun. 1, 2, 3, go. In a 1, 2. Paano namin sige pamangking ko. Pamangking ko makulit. In a 1, 2. Yun lang yung alam namin yung lyric. Pero lagi kami nagbe-blending nun eh. May blending kami ng pamangking ko. Dylan, 1, 2, 3. In a 1, 2. Where are you? Sige na ha. 1, 2. Ayun, guys, meron palang aakyatin dun ang taas. Yung pala yung hinahike ng mga tao kanina. Tinamad ako ng slide. Pero sige, wala naman tayong itinerary for today. Oo, wala naman tayong itinerary for today, guys. Kasi nga, dalawa lang naman Sagrada Familia tsaka itong Park Güell. Hindi naman tayo nakapasok sa Sagrada Familia. So, wala. Free day lang talaga. Pag sinipag ako, akyatin ko dyan. Pag hindi ako sinipag, picture na lang. Picture na lang dito. So guys, akyatin na natin. Ang taas niya pala, oh. Yung buong hagdan hanggang doon. Nakakatamad. Pero healthier 2025. Oh, munti ko na makalimutan, guys. Puti na lang. Healthier 2025. Let's go. Gusto mo yung nawalan ako ng choice. Maganda na rin to para ma-force ako, no? Ma-pressure ako na healthier 2025. Panindigan natin to. Let's go. So guys, yung entrance fee pala dito sa Park Güell na mga nasa 1,100 pesos. But yeah, again, if you use my discount code, may less pa naman yun. And then, sa Sagrada Familia, ang ticket lang,
mga 1,000 plus din. Pero ang gusto ko sana yung may audio tour. Yung parang minsan kasi may audio lang, tapos pwedeng lakad-lakad ka na lang, tapos may makikinig ng audio. Mga 1,700 yata yun, 1,800. And then, pero yung binook ko talaga, yung binook ko sa Klook na nabayaran ko is yung may tour guide. Mas mahal yun, mga 3,000 plus nga yata yun eh. 3,000. Kasi gusto ko nga na parang may tour guide para ma-inform niya tayo kung ano ba yung mga structure para mas ma-explain ng maayos. Pero wala nga. Ayun, tapos hindi rin tayo nakapasok. But, para lang kayo magkaroon ng idea, no? Kung magkano yung mga entrance fees dito. Yung feeling na nag-DIY, ay nag-day trip ka lang sa Barcelona tapos dala-dala mo yung luggage mo. Guys, huwag nyong gagawin lang kasi bako-bako. Dito sa Spin, bako-bako yung mga daan, ganyan na yun. Kahit naman sa city, medyo pa ganyan din yung mga ano sa city, di ba? So pag nagpunta kayo dito tapos dala-dala nyo yung luggage nyo, medyo maingay. Pero if you like attention, go for it. Pero guys, mahirap kasi bako-bako. Paakyat pa. Yan, parang hati itong naka-white. Bigyan natin siya ng tamang exposure kasi hati, no? Guys, palakad-lakad lang ako. Ang lawak na ng park na to. Huwag yun ni Kuya. Huh? So guys, nakatambay lang ako dito. Parang tagal ko na. Actually, nakaupo lang ako ng mga 1 hour na. 1 hour lang ako nakatambay. Ang saya kasi, oh. Nami Island. Hindi siya Nami Island, guys. May mga tao naman sa paligid ko. Pero nandun sila, oh. Doon sila naglalakad. So, iba nandito. Wala, nagpahinga lang ako ng 1 oras. Tapos naisip ko, may mansanas pa pala ako. Hindi ko pa pala nakakain. So, kainin na natin to. Para less na yung ating binibit-bit. Hugasan ko lang, guys. Kain lang tayo. And I'll see you later. I mean, guys, iniisip ko kung mag-outro na ba ako sa vlog. Kasi wala na naman akong itinerary tonight. Baka maglalakad-lakad na lang ako sa city, ganun. Kasi last day na natin sa Barcelona, di ba? Bukas pa naman. Meron pa tayong last day bukas. Pero magta-travel na rin ako bukas sa Paris. Tapos agahan ko na kasi natuto na ako. Natuto na ako na last time para na-cancel siya. So agahan ko na lang para if ever magkaroon ng mga problema, maayos agad natin. So tomorrow we are traveling to Paris. No, ka-Paris tayo, guys. So I think I have to end the vlog naman. No? Magti-chill-chill lang ako dito. Kakainin ko lang ito. And then mamaya bababa ako. Maglalakad lang siguro ako ulit pa uwi. Lakad na lang tayo, guys. Mas maraming pickpocketer sa train station, sa mga metro, sabi nila. Kasi pag naglalakad, wala naman masyado. Meron din siguro, pero wala masyado. Mas marami talaga sa train kasi sisiksikin kanila. Yung parang hindi mo mararamdaman. So, nabasa ko na naman yung post ng dati kong boss, sa dati kong supervisor. Nandito na kasi yun sa Europe na siya nag-work. Na pickpocket, na snatch daw yung phone niya sa Paris. Para dapat positive tayo. We are going to Paris. We're going to Paris tomorrow, guys. No? Hindi muna ako mag-outro, pero kung meron pa akong gagawin mamayang gabi, isasama ko kayo. Pero pag wala na, I think I have to say see you next time. Sige, mamaya na lang ako mag-outro. May isa pang outro, okay? Kainin ko lang to. So guys, umakyat pa ako sa pinakamataas. Mas maganda pala yung view dito. Kaso sila ate tsaka si kuya, ba't nandiyan kayo sa loob, ate? Mahulog kayo dyan, itong mga batang. So ayan, guys, oh. Ayan. So umakyat ako sa parang pinaka-top. Ito yung ayan, meron parang bato na cross. Cross ba yan? So, may nagpa-perform lang dito si tatay. Lakad-lakad tayo ng slide. Guys. So, Please come share it again. so guys, I think that's it, no? I have to end my vlog. Pwede nyo siyang gawin, no? Tsaka mas maganda yung itong Park Güell ng ganito, medyo hapon. May sunset ba? Baka may sunset pa nga, no? Pwede umaga, Sagrada Familia kayo, di ba? Tapos agahan nyo like 9 AM, tapos 9, 10, 11, 12. Siguro pag 12, tapos na kayo, tapos lunchtime. Tapos hapon dito naman kayo. Pero actually matagal yung... Kasi ano na ako dito, ang dami ko kasing stopover dyan. Nagdumating ako dito mga 1:30 yata, 1 plus ganun. Ano nang oras na ba ngayon? Mga 3 hours na ako dito, pero kasi puro lang ako upo-upo dun eh. Matagal na ngayon 3 hours eh. Kung for example, hindi naman kayo masyadong magtatambay ng sobrang tagal. 2 hours is enough eh. Tapos after dito, pwede na kayo makabalik sa city. Shopping, or kape-kape, gano'n. No? Kaya naman siya.
So yun nga guys, maraming salamat sa pagsama sa akin dito sa Barcelona. And I'll see you sa Paris. Bonjour. Thank you guys. Bye-bye.